Buksan natin ang ating mga Biblia sa John chapter 20. John chapter 20. Basahin po muna natin ang ating pong Biblia sa Ingles. Mamaya po makita natin yung Tagalog. John chapter 20 verse 31. Basahin po natin ng sabay-sabay ang ating pong talata. John chapter 20 verse 31. I hope nakita na po. Basahin natin. John 20:31. Yan. Ready, read. But these are written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that believing ye might have life through His name. Sabi sa Tagalog, nakita next slide Gabon, ngunit ang mga ito ay nangasulat upang kayo'y magsisampalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa inyong pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa Kanyang pangalan. O mahabaging Diyos, salamat Panginoon, binigyan mo po sa amin ang iyong aklat at nakasulat dito ang iyong mga salita. Gaya nga ng sinabi ng talata, these were written that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God. Panginoon, sa oras na ito, maging totoo sa amin, lalo po sa aming mga kasama ngayon, mga bisita, maaaring yung ilan sa kanila, o may mga iba rin kami mga nakikinig sa online, maaaring hindi pa nila tiyak ang kanilang kaligtasan, maaaring sila yung mga pagdududa sa kanilang kaligtasan. Lord, I pray na ang iyong salita ang magbigay sa amin ng katiyakan, magbigay sa amin, Panginoon, ng kasiguraduhan na ang sino mang tao na manampalataya at magtiwala sa iyo, Panginoong Jesus, ay may buhay na walang hanggan. Hindi nyo kami iniwan, Panginoon, sa kadiliman. Sa pamamagitan ng Biblia ay nalalaman po namin, nakikita po namin ang katotohanan at ang mga kamalian din, Lord. Kaya sa oras na to, ang kaaway ay gagawa ng paraan. Manggugulo siya. May mga ilang diversion na gagawin. Pero Lord, we pray, huwag niyo pong pahintulutan na ang kaaway ay manggulo ngayon. Kundi ang aming atensyon ay ma-focus sa iyong salita. At higit sa lahat, Panginoon, yung kaligtasan ay igawad po ninyo. Doon po, Lord, sa mga hindi pa nakakatiyak ng kanilang kaligtasan. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Ulalagyan po natin ng pamagat. Ang ating pag-aaral ngayon ay His story. Okay? God's story or His story. Maaaring narinig nyo na po, next slide, ang statement na ito, na history is His story. Alam nyo, sa kasaysayan, mga kaibigan at mga kapatid, mula pa po sa panimula hanggang sa ngayon, makikita po natin ang pagkilos ng Panginoon. In fact, isa po sa mga evidence na sinasabi ng mga theologians na ang Diyos ay, o meron pong Diyos, ay makikita natin sa pamamagitan ng kasaysayan. Sapagkat sa kasaysayan, makikita natin, pag walang God, paano nangyari itong mga bagay na ito? Kaya nga, sa oras po na ito, meron po tayo mga ilang minuto, no? Mga 30 to 45 minutes, na atin pong titignan ang pinakakabuuan, ang pinakabuod, kumbaga, ng history ng Bible. Okay? So, kung gusto niyo pong malaman yung ibang detalye, mag-aral po kayo sa Landmark Baptist College. Okay? Dahil ngayon po, bibigay ko sa inyo summary lang. So, kung mag-aaral kayo sa Landmark, ilang taon niyo mag-aaralan ang Bible. Kaya may promotion po ng konti. So, let's go to number 1. First part ng ating pag-aaral, let's go to the creation. Mga kaibigan at mga kapatid, maaaring narinig na po natin, siyempre sa dami po kasi ng mga textbook na ating napag-aralan, ay may mga ma-encounter tayo sa ating school na ang ating daw pong daigdig o ang lahat na nakikita natin, sun, moon, stars, ay ito daw po ay produkto ng evolution
No, meron daw pong Big Bang na nangyari, Big Bang Theory na billions of years ago ay merong sumabog at sa pamamagitan po ng pagsabog daw po na yan ay nabuo ang mga planeta. Yan po yung isa sa mga common na tinuturo sa mga universities. Pero alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, kung ang ating pananampalataya, sapagkat alam niyo ba, kung maniniwala ka sa Big Bang o sa evolution, kailangan mo rin ng pananampalataya. Kaya lang, we have to understand na pagdating sa faith, kailangan may basis yung faith mo. Kasi yung maniwala ka na may sumabog billions of years ago, hindi mo naman nakita yun. Na hindi mo nga nakita na yung unggoy ay bigla nakatayo ng direksyon, hindi mo nakita. Wala rin yung scientist sa panahon po natin na nakakita na ang unggoy ay naging tao. In fact, tingnan niyo yung mga katabi niyo. I believe na sabi nyo hindi matibay ang ebidensya. Maaaring iba sabihin, ako mukhang matibay yata ang ebidensya. At sabihin naman ng ilan, ako hindi rin kasi iba itsura nito eh. Maaaring ganun po sasabihin ng ilan. Pero mga kaibigan, kung ang ating faith ay i-base natin sa Bible, lahat po ng ating mga nakikita at hindi nakikita ay galing sa Diyos. In fact, sabi nga po ng next slide po natin, sabi po ng Genesis 1:1 sa Tagalog, nang pasimula, ano sabi dyan? Ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. So sa pasimulang talata pa lang, first verse ng Bible, sinasabi na po na merong God at si God na ito, siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Mga kaibigan at mga kapatid. There's no such thing as accident in the sight of God. Lahat po, in fact, yung ating pong ninuno, by the way, balikan ko yung sinabi ko kanina, kung ilalagay natin yung faith natin sa banal na kasulatan, hindi pala tayo galing sa unggoy according to the Bible. Okay? Tignan po natin ang next slide. Sabi po ng Genesis chapter 1, 26 hanggang 27, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. So ang ating palang mga ninuno, o si Adan at si Eva, tao sila, hindi sila unggoy, at sila nilikha ng Diyos ayon po sa larawan ng Diyos at sa kanyang wangis. Kaya diyan natin makikita na espesyal pala ang mga tao. At sabi mo po, i-shortcut natin, sabi ng verse 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya ay nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. So, ibig sabihin, mga kaibigan at mga kapatid, ang tao pala, hindi pala tayo isang unggoy o hindi tayo galing sa animal before na sinasabing nag-evolve lang at disgrasya lang ang lahat na nangyari. Hindi pala ganun ayon sa Biblia. Kaya nga dito po sa ating pinag-uusapan, nasa individual na tao, ano yung kanyang pipiliin? Kasi nga may choice naman po tayo. Unang view, ikaw ay maniniwala na ikaw ay galing sa unggoy, na ikaw ay disgrasya lang, o yung pangalawang paniniwala, maniniwala ka na ikaw ay nilikha ng Diyos. Kung baga sa offer, ewan ko sa inyo kung maniniwala kayo, galing kayo sa unggoy. Pero mga kapatid, maganda ang sinasabi ng Bible na tayo po ay nilikha ng Diyos. At sa pagkakalikha ng Diyos, doon po sa Garden of Eden, remember the story, meron pong condition, number 2, let's go to outline number 2 na, meron condition na ibinigay ang Diyos doon po sa ating unang ninuno, si Adan at si Eva. Ano po yung condition na sinabi ng Diyos sa ating pong ninuno, particularly kay Adan? Dahil sinabi po ito ni God, bago po nilikha si Eva. Sabi po ng Genesis chapter 2, 16 to 17, tingnan niyo po yung condition na sinabi ni God doon po sa Garden of Eden. Okay? Tingnan niyo po yan. Sabi po ng Bible, at inutos ng Panginoong Diyos sa lalaki at sinabi, malaya kang makakakain mula sa lahat ng punong kahoy sa halaman. Subalit, mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, ay huwag kang kakain. Anong sabi ng Diyos? Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak, sigurado daw po, tiyak na mamamatay ka. Yan po ang sinabi ng Diyos kay Adan.
So mga kaibigan, tignan niyo po ito doon pala sa Garden of Eden, yung ating ninuno na si Adan, malaya silang kainin lahat, malaya as in free, wala silang babayaran, pwede nilang kainin yung mangga, pwede nilang kainin yung, kumbaga, yung mangustin, ano ba yung mga masasarap na mga prutas doon sa Garden of Eden, malaya silang kainin, as in, kung gaano po kadami yan, libo-libo po yan, lahat yan malaya nilang kainin. Maliban lang dun sa isa lang po, isa lang. Thousands or maaaring millions pa ng klase ng halaman o ng puno ang pwede nilang kainin, explore doon sa Garden of Eden, isa lang naman ang pinagbawal. Kaya nga minsan, ang mga tao, sabi sa Bible naman, ang dami naman mga bawal-bawal dyan. Alam niyo mga kapatid, kung titignan niyo po mas maraming kalayaan na ibinigay sa atin ng Diyos kaysa doon sa mga bawal. Yung mga bawal na binibigay naman ng Diyos sa atin, kung tutuusin, sa ikabubuti rin naman natin yun. Diba? Kaya nga dito, pinagbawal ng Diyos, sabi niya, pwede niyong kainin lahat, huwag lang dun sa isa very simple law na sinasabi po, kaya minsan di pa sa mga magulang, sasabihin po ng mga nanay or tatay o mga anak, huwag munang magbo-boyfriend, huwag munang mag-girlfriend. Minsan simpleng-simple lang po, pero dahil dumating si Pogi, dumating yung sexy babae, ayun, naulog po. Kaya makikita natin, that's the condition. Then let's go to outline number 3, mga kapatid. Let's go to the corruption. Yes, pinagbawal po ng Diyos, kinausap niya si Adan. Pwede mo kainin lahat, bawal lang yung isa. Pero, we know the story. Alam niyo po yan, kahit po yung mga bisita namin, pamilyar kayo sa kwentong ito, maaring bata pa po kayo, narinig niyo na po yan, doon sa Genesis chapter 3, nung si Eva po ay napadaan doon sa store, hindi po pala store, napadaan siya doon sa puno na pinagbabawal, doon sa puno na may kaalaman sa mabuti at masama, meron pala doon isang sales agent. At yung sales agent na to, nagbigay siya ng magpapakagaling na mag-sales talk. Take note take note. Nung si Eva po, kasi maaaring iniisip natin yun, napakahangal naman nitong Eva to. Take note mga kaibigan, mga kapatid, nung nangyari po yan, wala pa silang kasalanan. At huwag niyong iisipin na mas matalino tayo kay Adan at kay Eva. Dahil naalala ko nga noon, merong mga pag-aaral, di ba? Ito, kumpara natin kay Einstein, di ba? Na-share ko na sa inyo. Kung hindi ako nagkakamali, parang ang na-consume ni Einstein sa kanyang brain, buong buhay niya, parang mga 11% lang. Kaya kung si Einstein 11%, ilang percent kaya tayo? Baka nasa negative pa nga tayo eh. Kaya nga di ba minsan, no? Yung mga nagbebenta sa Shopee, binibenta yung brain nila, slightly used daw. Hindi masyadong nagagamit. Pero ibig sabihin, mga kapatid, just imagine kung nung time na yan, functional lahat ng kanilang tinatawag na utak, hindi hangal si Eva nung time na yan. Kaya lang napakagaling ni Satan na nasaan yung serpent, ang galing niya mag-sales talk. Di ba minsan, di ba kayo, para wala namang pinagkaiba sa atin minsan yan, di ba? Na sinasabi mo, itong year na to, 2022, ako ay magtitipid na. Hindi na ako gagastos basta-basta. Biglang tutunog yung cellphone, Shopee. O pag tumunog na yan, tapos na usapan dyan. Kaya nga, di ba sabi nung ilan, para daw makapagtipid kayo, i-uninstall nyo daw yung Shopee at saka Lazada. Pero yun nga po, no, ang galing ni Satan, sapagkat nadaya niya si Eva, nakain po ito ni Eva yung pinagbabawal ng Diyos na prutas, at later on si Adan din, kinain niya rin ito, that's why pumasok po ang korupsyon sa tao. Tingnan niyo po yung susunod na talata sa Roma 5, talatang 12, tingnan niyo po nakalagay, sa kadahilanan ito, sabi po ng talata, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan at ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao sapagkat nagkasala ang lahat. Remember, galing tayo kay Adan at kay Eva. Nung kinain nila yung pinagbabawal na fruit na ito, sila po ay nagkasala. Remember ang definition ng sin according to the Bible? 1 John chapter 3 verse 4 tells us na ang kasalanan, ito daw po yung paglabag sa kautusan. Kaya pag nilabag ng
ng tao ang kautusan ng Diyos, yan po yung kasalanan. At ano yung unang utos ng Diyos? Ang unang utos, simple lang. Huwag kakainin yung puno na may kaalaman sa mabuti at masama. Pero dahil kinain ito ni Eva at ni Adan, sila po'y nagkasala, sila po ay nagkaroon ng korupsyon, pumasok po ang kamatayan. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, kitang-kita na ho natin ang magandang halimbawa sa ating bansa. Pinag-uusapan na, magkakaroon ng maayos na gobyerno, ang daming mga pangako, magiging maayos ito, magiging maayos yun. Pero bakit hanggang ngayon hindi naayos? Bakit bulong pa rin yung sinasabing sistema? Because the heart of the problem is the problem of the heart. Dahil ang tao talaga mismo ang may problema. Minsan sasabihin ng tao, gusto ko ng pagbabago. Pero mismo yung pagbabago ay hindi nanggagaling dun sa individual na tao. Kasi nga po tayong lahat ay makasalanan. Sabi po ng talata, mula pa doon sa ating ninuno na si Adan at si Eva, na ipasa yung kasalanan na ito, nagkaanak po yung mga sinaunang tao hanggang makarating sa ating panahon. Yung virus, ika nga ng kasalanan na mula pa po kina Adan at kay Eva ay naipasa po sa atin, kaya lahat po tayo ay makasalanan. May mga ilang tao na hindi po naniniwala sa doktrinang ito. Pero paano mo ipapaliwanag na lahat ng tao, whether Koreano, Pilipino, Mongolian, Chinese, lahat po makasalanan? Bakit? Bakit nagkaganon? Bakit lahat ng tao makasalanan? Bakit lahat ng tao nagkakamali? Bakit lahat ng tao pumapalpak? Sapagkat lahat po tayo isa lang ang pinanggalingan. Kaya naalala ko yung kagabi, di ba, si Pastor Dave Sim, no? Sinasabi niya, kapatid niya raw si Pastor Dan. Medyo may katotohanan doon, medyo malapit yung kanilang mata. Pero, totoo din naman po yan, sapagkat lahat tayo ay galing po sa isang manilikha lamang. Galing lang tayo kay Adan at kay Eva, at si Adan at si Eva ay nilikha po ng Diyos. At dahil sila po ay nakurap, sila po ay nagkasala, naipasa po itong kasalanan nito. Kaya nga po, lahat ng tao ay makasalanan. Ang lahat ay nangagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga lola, mga lolo, yung mga inaalagaan yung apo, kahit cute-cute po yung mga yan, kitang-kita nyo, lumalabas talaga ang pagiging makasalanan. Kaya nga, tayo po, no, makikita natin na lahat talaga ng tao ay korap, lahat po tayo makasalanan at mabigat po neto, mga kaibigan at mga kapatid. Pagkatapos po neto ng kasaysayan, pumasok po yung tinatawag na condemnation. Sila po ay nagkasala, violate nila yung law ni God. Ano po nangyari? Sila po ay hinatulan. Ano po ang sabi ng Roma 6:23? Unang bahagi ng talata. Sapagkat, ano sabi ng Biblia? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Imagine niyo po, nung hindi pa nakakain ni Adan at ni Eva itong pinagbabawal na fruit na ito, sila po ay kumbaga sila po ay buhay, hindi walang kasalanan sa kanila, walang kamatayan sa kanila. Pero nung kinain nila ito, mga kaibigan at mga kapatid, pumasok po ang kamatayan sa kanila. And, kung titignan po natin sa banal na kasulatan, yung salitang death o yung salitang kamatayan, may mga iba't iba po itong tinutukoy sa Bible. At lahat pong yan ay nangyari kay Adan at kay Eva hanggang sa atin din po sa ating panahon. Una po yung tinatawag na physical na kamatayan. Ang sabi po ng Ecclesiastes 3:2, ang sabi diyan, mayroon daw pong panahon ng kapanganakan at mayroon ding panahon ng tinatawag na kamatayan. That is physical death. Kaya nga po pag tayo ay pumupunta sa simenteryo, doon sa mga puntod, may mga nakalagay po doon kung kailan sila pinanganak at kailan po sila na-expired. At meron po minsan nakalagay doon sa mga simenteryo po natin na nakalagay doon, kami ngayon, kayo naman bukas. Kaya minsan, di ba, tayo po ay, kumbaga, nakikilamay, no, sa mga lamayan, nagsasama-sama po tayo. Pero darating din po ang isang araw, tayo naman po ang pinaglalamayan. Because that is the reality. Meron tayong physical death at kitang-kita ho natin dito kay Adan at kay Eva. Kaya nga po, bagamat sa banal na kasulatan, kitang-kita natin sila Adan. Umabot pa po sila ng 900 years old. Just imagine, 900 plus, mga 930 si Adan. Sabi ko, wow, ang haba ng buhay nila. Kaya kahit lahat ng kurso, pwede nilang kunin ng panahon po nila.
Pero sa atin ngayon, umiiksi na po yung ating lifespan. Ang sinasabi lang po dito, isang araw mawawala tayo sa mundong ito. Pero before that, kung hindi pa po sila nagkasala, sana hindi sila mamamatay physically. Pero yun nga po, nagkasala si Adan, kaya pumasok po yung physical na kamatayan. Pero meron pa pong isa, yung tinatawag na relational na kamatayan or separation. Na nung si Adan at si Eva, nung nakain nila yung pinagbabawal na fruit, nagkasala po sila po ngayon ay nahiwalay. Naputol ang kanilang relasyon sa Diyos. Kaya nga sabi po ng Efeso, sabi po ni Pablo doon sa mga taga-Efeso na kausap niya, mananampalataya po itong mga ito, sabi niya, patungkol sa inyo, sabi niya doon sa kanyang sulat, kayo ay dating, napansin niya dati daw, dating mga patay na sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan. So, sa kausap niya, mga buhay na mga mananampalataya, pero sabi niya, dati kayong mga patay. Anong tinutukoy niya dito? Ibig sabihin, nung hindi pa sila mananampalataya, sila ay patay, putol ang kanilang relationship with God, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga makikita ho natin dito, dun sa picture, ang tao po ay hiwalay sa Diyos. Paano tayo na-separate? Bakit tayo nahiwalay sa Diyos? Sapagkat ang kasalanan po ang pinaka-barrier, pinaka-hadlang, harang between God and man. Makikita ho natin sa Isaiah 59 verse 2, na ang sabi nito, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli sa kanyang mukha sa inyo. Ano pat siya'y hindi nakikinig. So mga kapatid, pinaghiwalay daw po tayo ng ating kasamaan, ng ating mga kasalanan sa Diyos, na putol ang ating relationship. Kaya makikita natin, di ba, sila Adan at si Eva, nung sila'y nagkasala, hindi lang na nakikita ang Diyos ng mukhaan. Kasi sila'y makasalanan. Sila'y marumi. God is a holy God. Ang tao ay makasalanan. Hindi pwede magsama ang Diyos na banal. At ang tao marumi. Hindi pwede. Kaya nga, dahil po sa korupsyon na nangyari yan, at dahil po sa condemnation na nangyari sa mga tao, hindi na tayo makakapasok sa langit. Mga kaibigan at mga kapatid, yan yung bad news. In order for us to appreciate yung good news, kailangan makita mo muna yung bad news. Ito pa po, mas malalang balita. Next, meron pang eternal. Ito yung pang spiritual. Mga kaibigan, yung physical death, pag nalagutan ka ng hininga, kasi may mga paniniwala ang ilan na pag namatay sa mundo ito, tapos na. Akala nila, pag namatay ang tao, tapos na ang problema. Mga kapatid, meron pa palang mas malala. Dito po, sa mundong ito, kung minsan parang tingin mo, impyernong buhay ito, hindi mo po naiintindihan yung impyerno talaga. Sapagkat yung impyernong buhay na tinutukoy mo sa lupa, minsan po pansamantala, minsan pansamantagal. Pero pansamantala pa rin po yan. Pero meron kasi isang klaseng problema na pag ang tao ay napunta doon, sorry, wala nang kasolusyon, wala na pong solusyon talaga. Ano pong sinasabi ng lugar po na yan? According po sa Pahayag 21:8, ano po yung pagkaka-describe dito sa place na ito? Lawa. Napasarap po sana lawa eh. Ang sarap po mag-swimming. Kaya hindi lawa na tubig. Nakalagay dito, lawa na nagdiningas sa apoy at asupre. Fire and brimstone. Ito ang ikalawang kamatayan. Pastor, tinatakot niyo naman kami. Mas maganda sana kung tinatakot lang kayo. Alam niyo mga kapatid, maaaring sabihin natin, hindi naman totoo yan. Alam niyo, ang palagay na natin hindi yan totoo, at sinasabi natin meron, okay lang, nawawala. Alam mo, nawawala. Pero, kung ang paniniwala, naku, hindi totoo yan, at totoo pa na yung lugar na yan, yari ka. Sapagkat ang sinasabi ng Bible, ang lahat ng mga makasalanan, papunta dyan sa lugar na yun. Ano pa po, dagdagan pa natin ang pagkaka-describe ng Bible. Yun pong lugar na yan ay meron daw pong apoy na walang hanggan. Apoy na walang hanggan. Just imagine yung place
na naghahanap ka ng electric fan, kahit kasabi ng sinasabing tagulan na, init pa rin. O minsan, ang electric fan na isa sa bahay ay pinag-aagawan na. Minsan, bumili ka pa ng isang electric fan, kulang pa rin. Pag dalawa na, kulang pa rin. Pero yung place na pupuntahan na yan ng taong mga makasalanan, meron pala siyang apoy na walang hanggan. Just imagine. Tayo po, wala pa tayo, hindi pa nasusunod yung ating paligid, init na tayo. How much more yung lugar na may fire and brimstone? How much more yung isang lugar na mayroong apoy na pang walang hanggan? At hindi lang yan. Sabi pa ng Matthew 25:46, ito daw pong lugar na to ay kaparusahang walang hanggan. Alam niyo, okay lang sana kung paparusahan ka ng 10 years. Paparusahan ka ng 20 years. Paparusahan ka ng 1 million years. Pero sinasabi ng Bible, ito daw pong lugar na ito ay kaparusahang walang hanggan. At ang matindi pa dyan, mga kapatid, sabi pa ng Marcos 9, 44, 46, and 48, doon daw po sa lugar na yan, doon ay hindi namamatay ang kanilang uod. Ilan lang po yan sa mga description ng lugar na yan, but the Bible tells us, mga kaibigan at mga kapatid, na meron pong impyerno. Alam nyo, ako personally, kung ako tatanungin, gusto kong tanggalin yan sa Bible. Gusto kong tanggalin, alam mo na akong gagawa. Hindi ako ang Diyos. Hindi ako masusunod. Tandaan nyo po, tayo ang mag-a-adjust kay God at kailanman hindi mag-a-adjust si God sa atin. Kahit nasabihin natin, na Diyos, hindi ka totoo. Hindi totoo ang salita mo. It doesn't matter. Hindi naman maapektuhan ng Diyos. Mga kapatid, yan po ay warning ng Bible. Sa mga bisita namin, warning po yan. Kaya nga, may mga ganitong event dito sa church sapagkat gusto namin i-share sa inyo itong importanteng balitang ito. Ayaw namin na bigla na lang mag-asisihan later on. Sabi, pambira naman kayo mga baptist dito kasi sinabi sa amin. Ayaw namin mag-asisihan, kaya ngayon pa lang, binibigay namin itong mga warning na ito. Next slide. Ang sabi ng Matthew chapter 10, verse 28, huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan, ngunit hindi makakapatay sa kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Kanya, sa Diyos, na makakapatay, makakapuksa, kapwa kaluluwa at katawan. Saan daw po? Sa impyerno. Mga kapatid, that's the reality. Yan ang sinasabi ng Bible. Merong kaparusahan, merong impyerno, at ang mga tao dahil tayo lahat ay makasalanan, at ang resulta ng ating pagiging makasalanan, nagkaroon tayo ng tinatawag ng physical death, nagkaroon tayo ng tinatawag ng relational death, naputol yung ating relationship with God, at nagkaroon tayo ng eternal spiritual death dahil po sa ating pagiging isang makasalanan. Next po, makikita natin another event sa banal na kasulatan, sa history po na pinasulat ng Diyos, the commandments. Mga kapatid, dumating ang time na ang Diyos, kinausap niya si Moises at ibinigay ng Diyos kay Moises ang kanyang kautusan. Kilala po yan sa tawag nating Ten Commandments. Merong mga ilang tao, sekta o paniniwala na sinasabi nila, para ang tao daw po ay maligtas, kailangang sundin yung Ten Commandments. Maaring, baka yung iba po sa atin, ang kaisipan din ako, kailangan kong sundin yung Ten Commandments para makapasok ako sa langit. Alam niyo mga kapatid, kung kaya niyong sundin lahat. Kung kaya niyong sundin lahat ng walang palya, pwede kayo makapasok sa langit kung magagawa yun. Pero itong problema, ano ba ang kondisyon ng law? Next po. Tingnan nyo, ang lupit pala ng batas. Akala kasi ng ibang tao, grabe, nasunod ko na yung 5 commandment. Nasunod ko na yung 7 na commandments. Grabe, bait ko. Ito pala ang malupit sa batas. Sabi po ni Santiago, ang sino bang tumutupad sa buong kautusan, ngunit natitisod sa isang bahagi, ano daw po, ay nagkakasala sa buong kautusan. Ganun kalupit ang batas. Pagpalagay natin na sunod mo yung siyam, tuwang-tuwa ka na proud ka na, grabe, Lord, nandito ka talaga. Nasunod ko na yung siyam. Pero paglapit mo kay God,
Dahil meron kang isang hindi nasunod, wala ka pa rin. Hindi ka pa rin pasado. Ganyan po kalupit ang batas sa lumang tipan. Kaya kung ang iniisip ng tao na sa pamamagitan ng pagsunod ng batas, papasok siya sa langit, lumalabas, imposible na ang tao ay maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan dahil kailangan sundin mo siya perfectly. Na kahit si Moises, remember si Moses, hindi siya nakapasok sa promised land kasi siya mismo, hindi niya nasunod lahat ng utos ng Diyos. Anong sabi ng Roma 3:20? Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aadiing ganap sa paningin niya. Wala ho ma-justify, wala ho maliligtas kung ang magiging batayan pagpasok sa langit ay sa gawa ng kautusan. Kasi nga bagsak tayong lahat. Walang makakaabot sa kalwalatian ng Diyos na tayo ay makasalanan. Kaya nga ano po ang ginagawa ng kautusan, mga kaibigan at mga kapatid? No? Pinapakita lang po nito kung gaano tayo makasalanan, pero hindi tayo kayang iligtas po nito. Even yung mga Bible characters, nakita ho natin, mula pa nung panahon ni Adan at yung mga sumunod pa kay Adan, kitang-kita natin ang kanilang mga kahinaan. Kitang-kita natin na sila din po ay makasalanan at hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Kaya nga po yung susunod na slide, makikita natin ano po ang isang purpose ng batas. Sabi po ng Galatia 3:24, kaya nga, ano sabi nito? Ang kautusan ang naging patnugot, schoolmaster natin upang tayo ay dalhin kay Kristo. Dahil ang batas po ay hindi natin kayang sundin, napakataas ng standard ni God. Tayo naman ay napakakurap. Ito po ngayon ang nag-lead sa atin, nag-direct sa atin na kailangan natin ng biyaya ng Diyos. Dahil sa standard pala ng Heavenly Father, bagsak tayo lahat. Kaya nga, di ba sa mga estudyante, marami pong mga estudyante na talagang, kumbaga, sila po ay conscious sa kanilang grade. Pero alam niyo ba, kung bibigyan tayo ng grade ni God, lahat tayo ay bagsak. Kumbaga, 74 and below, lahat ng grade natin. So, si student A, kung ang kanyang grado ay 74, si student B ay 73, kung ang isa naman si student C ay 69 ang kanyang grade, hindi pa rin magmamalaki si student letter A at hindi niya sabi, ay grabe, ang talino ko talaga, ang bobo ni student B at ni student C. Ako ay matalino, hindi, bagsak ka pa rin, 74 ka. Hindi mo pwedeng ipagmalaki yan, hindi mo pwedeng ipagmayabang. Minsan po makakakita tayo ng tao mas mabait sa atin. Makakakita tayo ng tao mas matulungin sa atin. Pero kahit na po sila ay mabait in our sight, pero in the sight of God, lahat pa rin bagsak. Dahil maaaring mayroong area ng buhay mo na mukhang okay ka, pero kasi ang standard ni God, kailangan sundin mo perfectly. Ang batas. Walang nakakasunod niyan. Kaya ang batas din po, ang nagtuturo sa atin, oy, hindi ka papasa, kailangan mo ng special project. Kaya kailangan natin, ang susunod na outline, let's look at the Christ. Alam nyo, sa atin po, sa history ng banal na kasulatan, nagsimula kay Adan, sinundan po yan nila Noah, sumunod po sila Moses, sumunod po yung mga propeta. Alam nyo, ang mga propeta nito, even dumating sa time na nagkaroon ng mga kings, in-implement nila yung batas, kahit sila hindi nila ito nasunod. Ano po pinapakita ng era na yon? Yun po yung era na kung saan kitang-kita po natin ang kahinaan ng tao, ang corruption sa tao, talagang wala mo nakasunod sa batas, kaya po kinakailangan ng tagapagligtas ng tao na kagaya natin, kailangan po ng Savior, si Jesus Christ. Kaya dumating ang panahon, mga 2,000 taong mahigit nang nakakaraan, inaalala po natin yan karamihan pag December, pero meron pong pinanganak na sanggol. Mga 2,000 taong mahigit nang nakakaraan. At itong sanggol na ito ay pinanganak ni Birhen Maria. Dahil itong batang ito, ang pangalan ay Jesus.
ang siyang magliligtas sa ating mga kasalanan. Alam niyo, sabi ng Lucas 19:10, ang anak ng tao, isa po sa mga title ni Jesus Christ yan, ang anak ng tao ay pumarito. Ano po yung kanyang pinakadahilan? Bakit siya nagpunta? Maaaring isipin po ng iba, nako, Pasko na naman, Pasko na naman. Ako, regalo, gusto ko, lalapit ako kay Ninong. Magpagtatayo ko ng Christmas tree. Ako ay maglalagay ng snowman dito. No? Ako ay magkakaroon ng 13 man. Maaaring inisip ng iba, yun ang kahalagahan ng Pasko. Kapatid, hindi po, malayong-malayo po. Ang intention kung bakit nagkatawang tao si Jesus Christ to seek and to save yung mga kagaya nating mga makasalanan. Hindi natin kailanman maliligtas ang ating mga sarili. Kaya nga kahit yung mga tao sa lumang tipan, nag-aantay sila ng tagapagligtas. Yung mga propeta doon sa mga propesiya na babasa nila, may darating na tagapagligtas. Yun yung nagbibigay sa kanila ng pag-asa na sila ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, ang kaligtasan ng mga tao sa lumang tipan, sila ay nananampalataya, sila ay nagtitiwala doon sa darating na tagapagligtas. At tayo naman po sa ating panahon, bumabalik tayo, mga 2,000 taon na nakakaraan, tumitingin tayo kay Jesus Christ. Romans 6:23, tignan natin yung buong verse. Kanina po nakita natin yung first part, pero tignan natin ngayon yung kabuuan ng talata. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Merong pisikal na kamatayan, relasyonal na kamatayan, meron pong eternal, spiritual na kamatayan. Datapwat, ang kaloob o regalo na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kanino daw po? Kay Kristo Jesus na Panginoon natin, mga kaibigan at mga kapatid. Ito po yung pinaka-importanting regalo na matanggap ng tao. Sino po yan? Si Jesus Christ. Alam nyo, masarap makatanggap ng mga bonus pag December. Ang sarap makatanggap ng mga 13th month. Pero magbilang kayo ng ilang araw, ubos na yan. Pero yung pinagkakaloob sa atin ng Panginoon, eternal life. Buhay na walang hanggan. Na sino man ang manampalataya, magtiwala sa Kanya, ay may buhay na walang hanggan. Pinagkaloob po, itong batang ito, si Jesus Christ, na mula sa langit, siya yung King of Kings, Lord of Lords. Nagkatawang tao po siya, para siya maging pambayad sa ating mga kasalanan. Let's go to number 7, the crucifixion. Alam niyo mga kapatid, pinanganak ang batang si Jesus. After 33 years ng kanyang buhay, ang mga tao po pinangaralan ni Jesus. Hinahanda niya ang kanyang mga kababayan sa kingdom of God, kingdom of heaven. Pero dumating ang time na ito rin po mga tao ito, mga Israelites. Sila din ang nagsabi, crucify Him! Ipapo si Jesus! Sila po mga nagsabi niya. Eh dumating ang Panginoon at dumating ang time na ang Panginoon pinako sa krus. Again, ito po isang prophecy. Old Testament pa lang sinasabi na ang tagapagligtas ay mamamatay sa ating mga kasalanan. Kaya nga po ang Panginoon, sabi nga po ng Romans chapter 5 verse 8, ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Mga kaibigan at mga kapatid, hindi po inantay ni Jesus Christ, teka lang, antayin ko muna itong bumayat, saka ko siya ililigtas. Hindi po. Ang sabi ng Bible, nung tayo ay makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Binayaran niya sa krus. Ang blessing po, mga kaibigan at mga kapatid, ang kaligtasan na ito is available sa lahat ng tao. Mayaman, mahirap, Pilipino, Koreano, Amerikano, ano man po ang iyong kulay ng balat, ano man po ang iyong itsura, ang Panginoong Yesus, inaalay ng kaligtasan para sa iyo. Kaya nga, kahit sino po ay pwedeng lumapit sa ating Panginoon. Sabi po ng pangalawang Korinto 5:21,
Ito ay sapagkat siya, si Jesus Christ, na hindi nagkasala ay ginawang kasalanan para sa atin upang tayo ay maging katwiran ng Diyos sa Kanya. Mga kapatid, si Jesus Christ na Diyos na nagkatawang tao, wala siyang kasalanan. Holy po siya. Pero ano nangyari? Ginawa siyang kasalanan para sa atin. Kung tutusin tayo, dapat ang ipako sa krus. Tayo yung makasalanan eh. We deserve hell. Kaya nga diba, siguro kayo hindi ko pa na itatanong po, wala pa kayo na-encounter na nagtanong sa inyo, Brad, paano ba mapunta ng impyerno? Wala nagtatanong ng ganun. Wala nagtatanong na, paano ba mapunta sa impyerno? Ano ba yung mga steps? Wala nagtatanong ng ganun. Sapagkat by default, papunta tayo dyan. Hindi mo na kailangan tanongin, paano ka mapunta sa impyerno? Kasi by default, makasalanan tayo. Kalikasan at sa ating mga gawa, makasalanan tayo, papunta tayo sa impyerno. Kaya nga dahil sa bigat ng parusa sa mga makasalanan, gumawa ang Diyos ng solusyon. Pinadala niya si Jesus Christ. Binayaran ni Jesus Christ sa krus ang ating mga kasalanan. Dahil yan lang po ang paraan para maligtas ang tao. Kung ang ating Panginoong Yesus ay hindi nagkatawang tao, patay tayong lahat. Delikado tayong lahat. Wala tayong kapag-asa na mapunta sa langit. Pero salamat, pinako ng Diyos, siya naging substitute na tayo po bilang makasalanan, imbis na tayo ipako sa krus, tayo mapahamak sa impyerno, ang Panginoon ang naging substitute po natin. Dinala niya doon sa krus ang ating mga kasalanan. Siya ang nagdusa, siya ang pinahirapan po doon. Para tayo po, mga kaibigan at mga kapatid, ay magkaroon ng chance na maligtas. Para tayo mga tao ay magkaroon ng chance na makapasok sa buhay na walang hanggan. Efeso 1:7. Sabi po ng talata, nasa Kanya, ayon sa kasaganaan ng Kanyang biyaya, tayo ay mayroong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Tinubos po tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Ano ba po yan? Ang kapatawaran sa mga kasalanan. Yun pala yun. Ang Panginoong Yesus, naghirap siya doon. Pinahirapan ang Kanyang katawan. Dumanak ang Kanyang dugo. Dahil yun po ang pambayad sa ating mga kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang Panginoong Yesus namatay sa krus para bayaran ang ating mga kasalanan. Sabi nung ilan, si Jesus tao lang. Alam mo kung tao lang si Jesus, wala siyang K para bayaran ang ating mga kasalanan. Kasi makasalanan din siya kung tao lang siya. Pero hindi kasi siya tao. Diyos na nagkatawang tao. At alam niyo mga kaibigan at mga kapatid, very special ang blood ni Jesus Christ. Ano yan? Type A? Type O? AB? No? I believe hindi po. Heavenly blood. Ito po ay isang special na dugo. Dugo ng Diyos na pinambayad sa kasalanan mo at kasalanan ko. Kaya kahit na ang tingin mo sa iyong sarili, ikaw na yung pinakamasamang tao, masigit pa rin ang dugo ni Jesus sa iyo. At kasama niyang binayaran sa krus ng Kalbaryo, yung kasalanan sinasabi mo na napakalaki, kaya-kaya niyang bayaran niya. At nabayaran niya na po yan doon sa krus. Kaya nga mga kapatid, dadako tayo sa pang-8 na outline natin, the choice. Nasa sa iyo ngayon ang pagpili. Hindi kasi tayo robot eh. Yes, binayaran na ng Panginoong Yesus ang ating mga kasalanan sa krus. Ginawa na ni Jesus ang kanyang part. Pagdating naman po sa atin, kumbaga sa kontrata, nakaredy na po yung contract. Nakapirma na si Jesus, nakapirma na ang amang nasa langit. Tayo na lang po ang kailangan pumirma. At sabi nga dito mga kapatid, sabi nga ng John 3:16, isang pamilyar na talata, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Tingnan niyo po yan ha. Upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya. Meron pong choice. Sino mang sumampalataya, whosoever, sino man pong sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi
magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kaibigan, yan po, meron tayong pag pinili natin na sumampalataya, magtiwala sa Kanya, then ang pangako ng Diyos, meron tayong buhay na walang hanggan. At ano pa po ang sabi ng John 3:36? Pinapakita din po na may pagpili. Siya na sumampalataya sa anak, si Jesus Christ, ay may buhay na walang hanggan. Tignan niyo po hindi sinabi ng Bible na siya na sumampalataya ay maaaring magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po. Sure na sure ang statement ng Bible. Hindi rin sinabi ng Bible na siguro magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Siguro saan natin malalaman yan pag patay ka na. Hindi po. The moment you receive Christ, by faith, pag nagtiwala ka sa Kanyang salita, nagtiwala ka sa Kanyang pangako, pinangawakan mo yung talatang yan sa iyong puso. Ang sabi ng Bible, ikaw ay may buhay na walang hanggan pag pinanampalataya at nagtiwala sa anak, sa bugtong na anak ng Diyos, si Jesus Christ. Pero ito ngayon, ang hindi sumampalataya sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Subalit, ang galit ng Diyos ay ano po, nananatili sa Kanya. Nananatili sa Kanya. Kaya yung sinasabi, hindi mo na kailangan tanungin kung paano pumunta ng impyerno. Ang pinakamagandang tanong, paano hindi mapunta ng impyerno? Paano mapunta sa langit? Paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? And the answer is, si Jesus Christ. Pagtiwala ka sa Kanya, manampalataya ka sa Kanya. Sabi nga ng Romans 10:9, sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya maguli ng Diyos sa mga patay, ano sabi ng Bible? Ay maliligtas ka. Maliligtas ka. Hindi po sinabi ng Bible, oy, join sa Baptist Church para mapunta kayo sa langit. Pumunta kayo, dumalo kayo sa Iglesia Unite para mapunta kayo sa langit. Wala hong ganon! Hindi ho reliyon ang magdadala sa atin sa langit. Hindi rin ho yung ating mga good works, mga ritual ang magdadala sa atin sa langit. Pananampalataya, pagtitiwala kay Yesu Kristo lamang, period. Makaka-encounter kayo ng mga ganyang aral. Uy, kumanid kayo sa amin para mapunta kayo sa langit. Ang dali po mga kapatid. Sila Apostol Pedro, hindi nila membro. Pero Pedro, si Pablo ay nasa langit. Kaya hindi po reliyon ang magdadala sa inyo sa heaven. Sa oras na to, sa mga bisita po namin, salamat. Mamaya po, lalo yung mga recipient po namin, meron pong material na ayuda. Pero ang pinaka-importanting ayuda matanggap nyo ay yung ayuda ng langit. Si Jesus Christ. Libre lang po, wala kayong babayaran. Magtiwala lang kayo sa Kanya. Tanggapin niyo siya sa inyong mga puso bilang inyong tagapagligtas. Next po, makikita natin yung napakagandang illustration sa cross. Sabi po ng magnanakaw, next one, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paghahari mo na, sabi ng magnanakaw. Magnanakaw po ito Hindi ito mabait. Hindi din siya membro ng alinmang relihiyon. Hindi rin siya reliyoso. Hindi rin siya nabautismuhan. As in, sa standard ng tao, bagsak na bagsak siya. Ano po naging sagot ni Jesus Christ? Next slide. Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Ano meron doon sa lalaki? Wala siyang mabuting gawa. Pero siya'y nanampalataya. Siya'y nagtiwala. Sabi nga, doon sa Romans 10, kung yung pahahayag sa iyong bibig, pinahayag niya, Panginoon, alalahanin mo. Yung pinahayag sa iyong bibig, Panginoong Jesus, sasampalataya ka sa iyong puso. From the heart, yung magnanakaw na yan, nagtiwala kay Jesus Christ, ang sabi ng Panginoon, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Alam niyo, I hope and I pray na sa oras na ito, ganyan din ang sabihin ng Panginoon, isasama kita sa paraiso. Ngayon din, magtiwala ka lang at manalig ka lang sa Kanya bilang iyong tagapagligtas. At alam niyo ba, itong Jesus Christ na to, next slide, coming soon, babalik ulit siya. Sa Kanyang pagbabalik, kukunin niya ang lahat ng mga nagtiwala, mga nanampalataya sa Kanya bilang tagapagligtas. Sabi nga po ng John 14, 22-3,
Sa bahay ng aking ama ay maraming mansyon. Wala ka mang mansyon sa lupa, thank God, may mansyon ka sa langit pag nanampalataya ka. Kung hindi kayo ay sinabi ko sana sa inyo, ako'y paroroon upang maghanda ng dako para sa inyo. Kapag ako'y pumaroon at makapaghanda ng dako para sa inyo, ako ay muling babalik. Kayo ay aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. Yan ang pangako po ni Jesus Christ. Sa ngayon po, hindi natin nakikita si Jesus Christ. Spiritually, alam natin kasama natin siya. Pero isang araw, babalik siya physically at isasama niya ang lahat ng mga nanampalataya at tiwala sa Kanya bilang tagapagligtas. Sa pagtatapos, sabi ni Spurgeon, the most important question concerning any man living is this: is he a saved soul or not? Is he a child of God or an heir of God? Mga kaibigan at mga kapatid, kayo po makakasagot ng tanong na yan. Kayo ba ay ligtas na? Kayo ba ay nakakatiyak na? Kung hindi pa, Pastor, hindi pa po ako tiyak sa aking kaligtasan. Hindi ko alam kung saan tutungo yung aking kaluluwa pag ako'y namatay. Manalangin po tayo. Kausapin natin ang Panginoon. Let's close our eyes, bow our heads, let us pray. Habang ang lahat ay nakayuko at nakapikit, ako po'y mangungusap. Instrumento lang ako ng Diyos, hindi ako kailanman magiging tagapagligtas. Pero kaibigan, narinig mo ang Ebanghelyo. Narinig mo ang salita ng Diyos. Tanungin kita personally, ikaw lang makakasagot nito. Kung sakaling ikaw ay mamatay, alam mo ba kung saan tutungo ang iyong kaluluwa? Dalawa lang palang patutunguhan, kaibigan. Maaring ikaw ay mapunta sa langit o impyerno. Pero sabi ng Biblia, meron palang paraan para ikay maligtas. At kung nais mong maligtas, call upon the Lord. Lumapit ka lang sa Panginoon. Kung iyong ipapahayag sa bibig ang Panginoong Jesus at sasampalataya ka sa iyong puso na siya'y binuhay na maguli ng Diyos sa mga patay, alam mo, pangako ng Biblia, kaibigan, ikaw ay maliligtas. Aanyayahan kita sa isang prayer, kaibigan, habang ng lahat ay nakayungod na kapitid. Sumunod ka sa panalangin aking babanggitin. At ariin mo to na sarili mong panalangin na para bang kausap mo ang Panginoon ng harapan sa oras na ito. Sumunod ka, kaibigan, sa panalangin aking babanggitin. Mahabaging Diyos, salamat po sa iyong salita. Inaamin ko po na ako ay makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Panginoong Jesus, buong puso po ako nagtitiwala na ikaw lamang ang aking tagapagligtas. Tinatanggap kita at pinangahawakan ko ang iyong pangako ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and Amen.